Guys, meron tayong magandang edition dito na galing sa Tecno, ang Tecno Camon 30 Premier na Loewe Edition. Meron tong MediaTek Dimensity 200 Ultimate na LTPO AMOLED display with 120Hz na refresh rate. Sa camera naman, meron tayong apat na 50 megapixel na camera dito at yung sensor nito sa main camera naka Sony IMX890. At ang pinaka nagustuhan ko talaga dito yung design, napakaangas talaga. At ang ginamit na materials dito sa frame, metal na po yan. Kaya samahan nyo ako sa video ito, mag-test tayo ng maraming games, test din natin yung camera at marami tayong pag-usapan sa Tecno Camon 30 Premier 5G na Loewe Edition. Kaya sa mga bago, huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pinutin yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katrata doon sa channel na to. So like, comment, at subscribe lang. Okay guys, bago tayo magsimula, konting background muna dito sa nag-design ng Tecno Camon 30 Premier na Loewe Edition. Ano ba yung Loewe na yan? So sa research natin ng Loewe, isang Spanish luxury na fashion brand yan. So gumagawa sila ng mga bags, clothing, perfumes at mga leather goods. Founded to noong 1846 sa Madrid at ang founder naman nito si Enrique Loewe y Rosberg. So dyan po galing ang Tecno Camon 30 Premier na Loewe Edition. At yung pronunciation naman nito, medyo nagkamali ako nung una. Akala ko nung unang pagbasa ko parang Loewe, parang ganun. Pero dahil Spanish brand to, Loewe po ang pronunciation nito. So meron tayong Loewe Edition ng Tecno Camon 30 Premier 5G. At i-unbox muna natin, meron tayong turquoise na kulay dito, designed by Loewe at nakalagay dyan yung Camon 30 Premier 5G na Tecno. So medyo kakaiba yung kulay nito kumpara natin sa mga Tecno Camon 30 Premier na regular version lang. Sa loob ng box ganito rin, may pagkaganyan yung kulay, turquoise yung kulay, designed by Loewe. Tapos meron din tayo isang box dito na nakalagay dyan na designed by Loewe rin. At sa loob ng box naman, meron tayong mga documentation, free tempered glass at meron din siyang panlinis. Then syempre hindi rin mawala dito yung Type-C cable niya, SIM ejector pin at isang 70 watts na fast charging. So mabilis na po itong mag-charge. At siguro dito medyo ako nabitin sa mga accessories kasi dapat kulay green siya o parang turquoise green siya, mga ganun. Pero natural color lang siya o regular na color lang yung nilagay nila dito. Pero okay na rin, bumawi naman sila dun sa case nito. May pagka turquoise color na rin siya o parang emerald green, parang ganun. So ganyan yung case niya, kaso hindi natin makikita yung kagandahan ng design ng back panel. Pero naastigan din ako dito sa case niya. Okay, pagdating naman dito sa back panel niya, napakaganda po ng back panel. May pagka leather feel po yung back panel nito, hindi siya fingerprint magnet at may nakalagay dito design by Loewe at metal din po yung ginamit dito dyan sa nakalagay nga na design by Loewe. Sa baba naman may nakalagay dito na Tecno Camon. Ang color naman nito parang combination po siya o parang gradient siya na green. May nakikita akong mga kulay emerald dito, seafoam, mga mint, mga ganon. At halo-halo na po yung green na nilagay dito. At nagugustuhan ko yung design, talagang pang fashion brand talaga. Metal din po yung ginamit sa paligid ng camera module. At meron tayong apat na 50 megapixel dito. So yung main camera natin naka Sony IMX890 na 50 megapixel po. Tapos meron din tayong 50 megapixel na anti-distortion wide angle o macro lens. At ang pinaka nagustuhan ko talagang camera dito, yung 50 megapixel na periscopic lens. So mamaya mag-sample tayo. At yung sa last na bilog, hindi siya camera, ambient sensor po yung nandito. Then sa taas naman, meron tayong indicator lights dyan. At sa baba naman yung flash. So sa design, nagustuhan ko talaga yung design nito at kakaiba sa mga nai-unbox kong phone. Sa mga side naman, meron tayong mga antenna bands, meaning na metal frame yung ginamit dito. At nandito nga yung power button natin. At meron din tayong antenna bands dun sa top. At nakalagay naman dito yung Dolby Atmos, meaning na maganda po yung speaker nito. At lalong maganda kapag naka-headphone tayo. At ang bago na nakita ko sa mga Tecno phones, meron tayong IR blaster para sa mga remote control ng mga appliances natin na makikita lang natin sa ibang brand. At last naman dun sa taas, meron tayong anti-noise cancelling microphone. Then sa baba naman may mga antenna bands din tayo. Tapos speaker, Type-C port para sa charging. At SIM card tray na hindi siya expandable storage. Dahil yung storage nito malaki na, naka 12GB of RAM, 512 na storage. Then at last naman, sa kabilang side, meron tayong volume rocker. At in-display na rin po yung fingerprint scanner nito. Pagdating naman sa display, symmetrical po yung bezel nito. Napakaganda ng display niya kasi naka LTPO AMOLED display at 1.5 resolution na. Hindi lang standard resolution nito at nakalagay na siya lagi sa 1.5 resolution. Which is masasabi ko na yung color maganda po talaga at nagulat ako nung nakuha ko to. Hindi ko expect na naka LTPO AMOLED
po. So yung presyo pala nito is nasa 24,000, yung link ilalagay ko sa description. Alam naman natin may mga phone na lumabas na mataas pa dito, pero may mga tao na ayaw sa mga Xiaomi tsaka mga Poco, mga ganun. So better choice po yung Tecno para sa inyo. At maganda po talaga tong phone na to, siksik talaga sa specs. Ito yung pinakamalakas na Tecno this year talaga. Dahil hindi nga lang siya pang camera, pang gaming pa, kasi nga meron tayong MediaTek Dimensity 200 at magte-test tayo mamaya. So ginawa tong phone na to as camera device talaga, kaya move on tayo dito sa camera niya. So sabi ko nga sa inyo kanina, meron tayong apat na 50 megapixel na camera dito, pati po yung front facing camera niya naka 50 megapixel din. Sa mga nagtatanong kung anong pinagkaiba ng Tecno Camon 30 Premier versus dun sa Tecno Camon 30 Pro, actually malaki po yung pinagkaiba nila pagdating sa color science. Mas nagugustuhan ko dahil i-post mo na lang yung mga nakuha mong litrato dito sa Tecno Camon 30 Premier. Kung mapapansin nyo, ang ganda ng detalye, ang ganda ng shadows, tamang-tama lang din yung timplan ng mga kulay. Dahil nga maganda talaga ang Sony IMX890. Sa mga nakapanood ng mga videos ko dati, yung Sony IMX890, talagang maasahan mo yan pagdating sa camera. Talagang wala akong problema at wala ka nang hahanapin dito sa sensor na to. Merong mga details, maganda po yung sharpness, tamang-tama yung kulay, at lalong-lalo na yung shadows dito. Nagugustuhan ko, pati yung mga midtones. Kumbaga wala ka nang gagawin, mag-shoot ka na lang at i-post mo na lang sa social media mo, okay na po siya. Then pagdating naman sa portrait, maganda po yung pagka-bokeh effect nito. Hindi lang siya yung sobrang bokeh talaga pagdating sa mga ibang phones like yung mga Vivo phones, pero maganda po yung separation ng background nito. Kasi kung mapapansin nyo dito, may mga buhok na ibla talaga, at maganda po yung edge detection na nakuha niya. Kumpara dun sa mga ibang phone na natest ko, talagang parang nagpagupit ka, parang ganun. Dito may mga hibla pa rin ng buhok na makikita mo, at satisfied ako sa mga ganong senaryo o sa mga ganitong phones. So maasahan po natin kung normal na litrato lang, at lalong-lalo na sa portrait kasi maganda po yung separation ng background. At meron tayong 3 times na optical zoom dito. Sa mga mahilig sa mga periscopic lens, pwede po to. Kung makikita nyo, napakaganda po ng mga nakuha natin, at meron siyang hybrid zoom na 60 times. So meron tayong optical zoom na 3 times up to 60 times na hybrid zoom. So dito naman papakita ko sa inyo yung mga pinagkaiba nun. Meron tayong 0.5 dito, tapos yung normal. Then nag 3 times zoom na po ako dito. Yan, tapos nag-zoom ako ng mga konti-konti. Hindi ko makikita dito kung ilang yung zoom na nakita ko, pero nag-zoom in na po ako dyan. Kung mapapansin nyo, may detalye pa rin at nabablur po yung background natin. Then ito po, kung makikita nyo yung langaw dyan, mga 30 times na siguro yan. At meron din tayong sagad na ganito. So hindi pa nakasagad yan na 6 times talaga. Kung di ako nagkakamali, mga 30, mga ganun o 40 times lang to. Yun nga lang, hindi na siya ganun ka-details talaga pagdating sa mga zoom na ganito. Pero yung tamang zoom siguro nasa 20, makita mo pa rin yung details, at maganda po yung mga details na ganito kesa dun sa zoom na zoom talaga. Ito, sinagad ko na dito na wala na po siya ng details, pero at least magagamit pa rin po natin. Imagine mo, langaw po yan na nasa ganito po yung scenario natin, na ma-zoom po natin na ganun. So magagamit po natin yung periscopic lens po talaga nito na 50 megapixel sa mga tamang timpla, mga ganun, at may mga details tayo makukuha. Maganda rin po yung separation ng background. So marami akong kinuhanan dito na satisfied ako kasi may mga details, at yung separation ng background, grabe. Ibang iba talaga kapag may periscopic lens ka na ganito. So sa mga mahilig sa mga shot na ganito, sa mga macro, maasahan po natin yan. At kung bibili tayo ng mga device na pang macro, magagamit po natin na mas malinaw pa talaga, at magiging iba yung perspective natin, at parang magiging photographer ka kung hindi ka ng photographer. Ang ganda po talaga ng mayroong ganitong lens. So kayo na yung bahalang umusga kung ano yung mga nakikita nyo. Ako satisfied ako sa mga nakuha ko pagdating sa periscopic lens, at ito yung pinaka-highlights na nakita ko talaga dito sa Tecno Camon 30 Premier, na maganda po talaga yung camera. At pagdating naman sa front facing camera, napakalinaw din po, para ka nag-shoot talaga dun sa main camera, kasi meron din tayong 50 megapixel dito. Diba yung mga ibang phone nasa 16 megapixel lang, 32 megapixel, ito talagang 50 megapixel na. So hindi mo na kailangan na mag-shoot talaga dun sa main camera para malinaw yung kuha mo, dahil naka 50 megapixel na nga siya. At kung mapapansin nyo, may mga details pa rin tayo na kukuha. Although hindi lang siya naka Sony IMX890, pero malinaw po yung mga kuha natin pagdating sa front facing camera. Okay, pagdating naman sa video, ito maganda. Meron tayong 4K at 60 FPS, pero hindi siya ganun ka-stable. Kung mapapansin nyo, talagang magalaw siya. Pero kapag in-activate natin yung 4K at 30 FPS,
FPS, magiging stable siya, pero may konting alog, hindi naman siya stable talaga. Kung maglalakad man tayo, at least makapanginabangan pa natin na mas stable siya compare dun sa 4K at 60 FPS. At kung ayaw nyo naman yung 4K at 30 FPS, meron naman tayong pagpipilian na 1080p at 60 FPS. Same lang din dun sa 4K at 30 FPS, medyo magalaw sa gilid, pero sa gitna okay na okay siya. At yung kulay nagugustuhan ko naman dito. At kung gagamitin nyo naman pang video yung front facing camera, meron tayong 4K at 60 FPS din. Kasi ito kahit na pang vlog pwede na, kasi nakatutok lang sa atin. Kahit napansin ko na wala naman siyang stabilization, pero kapag gumagamit tayo ng front facing camera, maganda na po to kasi malinaw po siya. At the same time 10 times po siyang maganda compare natin sa 1080p lang. So sa mga vlogger dyan at mahilig mag TikTok, pwede na po itong 4K at 60 FPS ng Tecno Camon 30 Premier. Okay, moving on dito sa performance, meron tayong MediaTek Dimensity 8200 Ultimate. Actually, alam nyo naman dito sa channel na to, paborito ko talaga yung MediaTek Dimensity 8200. Maganda siya talagang mag-perform. At ang nakuha natin yung 2-2 score dito, nasa 900,000 na. So almost 1 million na po yan. Pero tinest natin to sa games at ito yung mga resulta. Dito sa Mobile Legends, naka-ultra na tayo dito. At maning-mani lang po to sa Mobile Legends. 100 to 120 FPS yan po yung nakukuha natin kahit Clash, okay na okay po siya. At sa mga Mobile Legends player dyan, ang ganda pong mag-perform ng Tecno Camon 30 Premier sa laro na to, hindi kayo mamoblema. At syempre yung temperature naman niya is nasa 41 degrees Celsius lang, which is tagulan talaga ngayon. Ang room temperature natin is nasa 27 degrees Celsius, kaya ganyan lang yung nakuha natin na temperature. Pero saktong-sakto na po yan at masarap maglaro dito sa Mobile Legends. At ito naman yung kalaban ng Mobile Legends, meron tayong Honor of Kings. So Honor of Kings, yung graphics natin is nasa ultra, yung frame rate naman is nasa max. Expect ko makakuha ko ng mga 120 dito, pero nakakuha lang po tayo ng 60 FPS, which is smooth pa rin po yan. Sabi ko nga sa mga game test na ganito, yung 60 pataas, okay na po yan. Actually kahit 50 okay pa rin yan Pero feeling ko balang araw magkakaroon din tayo ng 120 FPS dito sa Honor of Kings, gaya nga po ng Mobile Legends. At dito naman sa solo leveling arrays, nasa high settings tayo dito, pero hindi siya stable sa isang frame. Ang mga nakukuha ko lang dito mga 30, 40 to 50 hanggang sa paikot-ikot yung laro. Actually okay naman to, pero sana ma-optimize pa to. Problema to ng games, hindi nung cellphone. Kaya alam nyo naman diba ang solo leveling arrays, kahit yung Wuthering Waves, mga bagong laro pa rin yan. Speaking of Wuthering Waves, nasa high settings din tayo dito. Pareho lang din dun sa solo leveling arrays na makakuha tayo ng mga 30 to 40. Tapos nung fight scene parang nakakuha ko ng mga 28 to 30, buhabagsak siya doon at hindi pa siya stable sa isang frame. Pero balang araw kapag naayos na to, okay na okay tayo maglaro dito. At kayang-kaya naman ng 8200 sa Tecno Camon 30 Premier. At dito naman sa Warzone, nasa uncap tayo dito tapos nilagay natin sa lowest settings. At dito naman nakakuha ko ng mga 30 to 40. Actually paikot-hikot sa dyan, pero hindi niya masyadong kinakaya. Minsan nakakuha ko ng mga 50 to 60 pero birang-bira, pero lagi siyang nasa 30 to 40. Hindi din siya stable sa ganung frame. Pero pinaka nag-enjoy talaga ako laruin dito yung Genshin Impact. Alam niyo naman yung Genshin Impact, 'di ba? Kapag naglalaro tayo, nagigame test tayo, talagang umiinit yung mga phone na ganito. At minsan hindi niya kinakaya kapag umiinit na yung phone, nasa mga 30, mga ganon, bumabagsak yung frame. Pero dito sa Genshin Impact, nasa high settings tayo dito, 50 to 60 FPS, talagang stable po siya dyan. Bumabagsak siya ng mga konti-konti, may frame drop siya ng mga 47, pero ang maganda rito, tumataas naman po siya. Then kahit anong mga bakbakan dyan, talagang maganda pa yung frame na nakukuha ko. Hindi talaga siya nag-frame drops na sobrang lala talaga. Hindi siya yung mga 20, mga ganun, mga 30 na katulad nung iba. Pero dito talagang kayang-kaya nyo yung Genshin Impact. At masabi ko na kung ito yung lalaroin nyo, maning-mani lang to sa Tecno Camon 30 Premier. Pero gumamit tayo ng phone cooler kung talagang magbababad ka dito sa Genshin Impact, dahil ang nakuha kong temperature is nasa 45 degrees Celsius, which is ang napansin ko, uminit nga siya pero hindi bumabagsak yung frame, which is good yun. Kasi yung mga ibang phone na natry ko kahit Snapdragon 8 Gen 2, may mga frame drops kapag umiinit na. So dito kayang-kaya niya pa rin. Pero gumamit nga tayo ng mga phone cooler kung ganito yung mga games na lalaroin nyo, which is normal talaga yan. Yung mga ibang gaming phone nga, diba, kailangan talaga ng phone cooler yun kasi gaming device yun. Kapag babaran talaga sa mga head settings na mga gito like yung Genshin Impact, may
dedicated talaga sila ng mga phone cooler at kung ano pang pampalamig sa phone nila. So goods na goods to sa Genshin Impact. Lalong lalo na dito sa Call of Duty Mobile, nasa VR modes tayo dito. Nilagay natin yung settings natin dito sa low, tapos yung frame rate is nasa ultra. Automatic makakuha tayo ng 90 FPS hanggang sa matapos yung laro, mag-smoke class tayo dyan. At kung anong patayan pa nangyayari sa background, okay na okay po. 80 to 90 FPS guaranteed dito sa Call of Duty Mobile. At sa PUBG Mobile naman, ganun din, 85 to 90 FPS, nasa Extreme Plus tayo. Yun nga lang, sana nakakuha tayo ng 120, diba? Kasi uso na yung mga 120 na frame rate ngayon. Pero ang nakukuha lang natin dito, 85 to 90, which is good pa rin. At masasabi ko na playable po to sa PUBG Mobile. At lalong lalo na rin sa Bloodstrike, maning-mani lang po to, nasa high settings din tayo dito. Ang makakuha mo dito, 120 FPS guaranteed. May mga frame drops ng konti, mga 100 to 90, pero tumataas naman po siya. At napaka-smooth na maglaro talaga sa Bloodstrike. So ayun yung mga game test natin. Actually, nagustuhan ko talaga. Ang ganda talaga ng 8200 pagdating sa gaming. Yung mga bagong games, nasa games na po yun, hindi po sa cellphone niya. Kung ma-optimize nga po yung mga games na yun, lalong gaganda yung solo leveling Arise at Wuthering Waves pagdating dito sa Tecno Camon 30 Premier. At syempre, may game turbo to para makita ko yung potential ng phone na to. Nilagay natin sa performance mode lagi. At may mga ibang settings to like yung brightness locking, esports mode, read control, charging temperature. Siguro ang missing na hindi ko nakita dito yung voice changer, mga ganun. At lalong lalo na wala tayong bypass charging. So malaking kawalan yun. Pero baka sakali baka makuha sa updates at maglagay sila ng mga bypass charging dito sa phone na to. Yun lang yung missing na nakita ko. Pero okay na din kasi maganda naman siya mag-perform at maasahan mo yung chipset nito. Then ito pa yung dapat nyo malaman dito sa Tecno Camon 30 Premier. Meron tong AI GC na portrait. Ibig sabihin na makakapag-generate tayo ng AI ng mga photos natin at kung ano-ano pa. Like yung mga sample na pinapakita ko sa inyo. Pwede nyo yung laruin yan dito. Pero minsan pa ulit yung mga nag-generate niya. Sana pagdating ng updates, magkaroon tayo ng maraming option. Then meron akong good news sa inyo. Magkakaroon tong phone na to ng 3 years OS supports hanggang Android 16 daw, pero parang Android 17 kung 3 years to. 3 years din na security patches. So diba dati hindi tayo nagkakaroon ng mga ganito o wala tayong balita sa mga support na ganito, pero ngayon magkakaroon na tayo ng updates dito sa Tecno Camon 30 Premier. At meron ditong indicator lights dito sa gilid para kung sakaling mag-charge ka at kung ano-ano pa, makikita natin na umiilaw po yan dito sa camera natin. Then hindi pa rin mawala dito yung dynamic port na parang dynamic island. So meron pa rin po tayong ganito. Tapos meron dito yung iOS na Android 14 at 12GB of RAM na 512 na storage na rin po to. At maganda po yung screen nito kasi L1 certifications na po siya. Actually kung panonood lang ng mga movies, kayang-kaya na po to, TikTok, at lalong-lalo na kapag magbabasa tayo ng mga manga. Sa mga hilig ng mga manga dyan, kayang-kaya po to. So marami pang mga features na hindi ko pa nasabi, sobrang dami talaga. Kung isa-isahin ko to, hindi na tayo matapos dito. Pero pagdating ng mga araw kapag may sales, siguro sabihin ko yung mga ibang features. At abang-abang kayo sa mga sales kasi magbumura pa to. Siguro makakuha nyo to ng mga 21,000, 22 mga ganun kapag may sales. At kapag may mga voucher pa po kayo. So lahat ng link ilalagay ko sa description. At konting-konti na lang na mag 100,000 subscriber na tayo. So mamimigay po ako ng mga phone sa inyo at ibang mga accessories. So mag-live tayo para may bigay ko sa inyo yun. At parang pa-thank you na rin po sa inyo. So I hope na nakatulong ako sa inyo. At yung mga nasa Premier, sobrang salamat po sa suporta. Pwedeng pa-share na rin po to kung di kayo makapag-share. Pwede kayong mag-like dyan tsaka comment para mas makatulong sa video natin. So wag nyo kakalimutan na, kung di kayo makapag-share, mag-comment na lang po kayo. Kahit ano lang. I hope na nakatulong ako sa inyo. Wag nyo kalimutan mag-subscribe sa channel ko at hit yung bell icon para sa mga ganitong unboxing reviews, bagong kaalaman at katarantaduhan sa channel na to. So once again, ako po si Paul. So put your hands up to the sky and live your best life, alright. Don't just let it go by, just try, oh my. Got only one life, got only this time. We gonna get it right. You gotta